Patuloy ang paninira ni Senator Amy Marcos sa gobyerno at sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. 2 araw na magkasunod niya po itong binanatan sa isinagawang rally po ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga personalidad diyan po sa People's Monument mula po noong kahapon, o June 30 rather, at saka July 1. Pero siyempre, ang ating sinusuportahan na si Secretary Larry Gadon, hindi po pumayag basta-basta na lamang na gano'n ang sasabihin nito pong si Amy Marcos. Tinawag kasi ni Amy Marcos na gobyernong bangag ang pinamumunuan po ni PBBM. Matindi din po ang banat nito pong si Secretary Larry Gadon dito naman kay Amy Marcos. Pero bago po natin puntahan ang mga palitan po ng mga salita, ay anong tawag dito? Di ko makuha ang salita. Pasensya na mga tol at nawala sa isip ko, no? Kayo po'y aking hinihikayat. Yon, na patuloy po nating suportahan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Walastik. Mukhang tumatanda na talaga si Top 1. Nagiging makakalimutan na. Nagiging makakalimutin na ako, no? Ayan nga po, patuloy po nating suportahan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pamumuno sa bansa. Napakarami na pong nagawa ni PBBM at marami pang magagawa at talagang bulag at bingi lamang po ang hindi makakakita at makakadinig literally sa mga ginagawa ni PBBM. Kapag hindi mo ma-appreciate ang mga nagawa niya simula po nung siya'y nanungkulan sa bansa, pasensya na sa mga PWD, bulag at bingi. Pero ang mga bulag, nakakarinig, kaya alam nila na may ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga bingi, nakakakita, kaya nababasa po nila kung ano po yung mga ginagawa ni PBBM. Pero ito pong mga tatanga-tangang Duterte supporters, hindi po nila ma-appreciate yan. Kasi gusto nilang ipalit si Sara Duterte kay PBBM. Kaya suportahan natin patuloy si Pangulong Bongbong Marcos. Let's stand with PBBM until June 30, 2028. Ngayon, ano po ba ang latest sa mga rally at ginagawa po ng Iglesia ni Cristo? Ngayon ay nasa Liwasang Bonifacio sa City of Manila. Panoorin po natin ito pong balita mula po sa Inquirer.net. Pakinggan po ninyo siya. Mula sa EDSA, inilipat dito sa Liwasang Bonifacio ang ikatlong araw ng Iglesia ni Cristo Rally. Ito po ay matapos i-revoke ng Quezon City Government ang permit ng naturang grupo para sa ikatlong araw ng kanilang demonstrasyon. Kaya naman dito sa Liwasang Bonifacio, umaga pa lamang ay nagsisimula ng magdatingan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, gayon din ang ilan pang mga relihista. Kasama na nga dyan yung mga residente mula sa unang distrito ng Batangas. Kanina po nakausap din natin si Congressman Leandro Levise na nandito na, umaga pa lamang ang aniyak. Ano po ba yung sinabi nitong si Congressman Leandro Leviste? Nalulungkot daw po siya sa napipintong o itutuloy na pagkakaso ng ombudsman. Pakinggan po ninyo, ito pong naging pahayag ni Leviste. Nalulungkot ako na bilang miyembro ng Kongreso, alam ko na marami akong mga kasamahan na may kaalaman na marami naming kasamahan ay sangkot sa mga anomalyang transaction sa DPWH. Ngunit hindi sila kinakasuhan, hindi man lang iniimbestigahan. Kaya ang panawagan ng ating mga kasama dito. Actually, hindi po totoo na hindi sila iniimbestigahan. Sabi nga po ni Ombudsman Boyong Remulla, sa mga susunod na araw, magiging maulan ng kaso. At kasama na po dito yung mga kongresista na sinasabing sangkot po sa flood control project anomalies. Ito ay para sa true justice at hindi selective justice. I'm sorry kung hindi sang-ayon ang iba sa ating gobyerno sa pagtaterm nito as selective justice. Pero kung sa ating patunayan na ang iba ay walang kasalanan sa mga maanomalyang DPWH projects, ang aking panawagan ay buksan na lang muli
ang mga pagdinig tungkol sa flood control sa Kongreso. Thank you. Yan nadinig po ninyo yung pahayag nito pong si Congressman Leandro Lebiste. Kinalulungkot niya daw po ang patuloy na plano ng ombudsman na kasuhan ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin patuloy ang balita. Liwasang Bonifacio dahil marami pa mula sa Batangas, gayon din ang mga miyembro ng INC na magdadatingan ngayong araw dito. Isa pa rin ang kanilang panawagan, hustisya, kapayapaan at accountability para doon sa mga kailangang managot. Kasama din sa kanilang mga ipinaglalaban at kanilang panawagan ay yung hustisya para kay Senator Rodante Marcoleta dahil nasa napipinto nitong plunder case mula sa Office of the Ombudsman. Ngayong umaga ay binalik na rin yung kanilang stage dito sa ating likuran. Ito po ay inalis noong unang araw dahil nga nagsilipatan din yung mga nandito sa Liwasang Bonifacio doon sa EDSA. Ngunit dahil nga po na-revoke yung kanilang permit, dito na po ngayon gaganapin. Ang Liwasang Bonifacio po ay isa sa mga designated Freedom Park kaya hindi kailangan ng permit kung sakaling mayroong pagtitipon dito. Ngayong umaga, nagsuspende din ang Maynila ng klase sa lahat ng antas, pampubliko at pampribadong paaralan. Ayon yan kay Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso. Mula po dito sa Liwasang Bonifacio. Okay, yan po yung latest dyan po sa Liwasang Bonifacio mula po sa balita ng Inquirer.net. At bahagi po ng naging talumpati nitong si Senator Amy Marcos kagabi ay ang pagsasabi na hindi natutulog ang Diyos. Muling nakiisa si Senator Amy Marcos sa ikalawang araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA upang magpakita ng kanyang buong suporta. Sa kanyang talumpati sa harap ng libo-libong dumalo, ang hirap ng ginagawa ko, multitasking ako mga tol. Ito ang mahirap kapag wala kasi yung computer ko, yung speaker ko, pinapabalik ko na muna rito sa kapatid ko. No? Sa kanyang talumpati, sa harap ng libo-libong dumalo, pinabulaanan ng senadora ang banat ng mga kritiko na nagsasabing wala raw saysay ang isinasagawang pagtitipon. Anya, wala raw bisa itong We Are One. Ngunit di niyan sila nagkakamali. Naniniwala ako na pakikinggan ang pagsamba at pananampalataya natin. Hindi kailanman natutulog ang Diyos. Ang Panginoon kasama po natin. Talaga? Ha? Pero syempre, bago natin puntahan yung talumpati niya kagabi para mabuisit kayo, idadamay ko kayo. Laging ako lang ang nabibuisit pag nakikinig sa kanya eh. Balikan muna natin yung kanyang naging talumpati noong unang araw po ng pagtitipon o rally ng Iglesia ni Cristo diyan po sa EDSA. Para naman after nun ay mapapakinggan naman po natin yung pagtatanggol ni Secretary Larry Gadon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasa sa inyo kung kanino po kayo maniniwala, mga tol. No? Kung kay Amy Marcos ba o kay Secretary Larry Gadon. Pakinggan po natin si Amy Marcos muna. Kasi hindi ko kaya, hindi kayo samahan. Sa todo, we are one. Walang tutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Uwian ito. Kasuklan ang gobyernong manhid. Walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Yan ang kasinungalingan, mga tol. Yan ang kasinungalingan ni Amy Marcos sapagkat hindi po yun totoo. At ngayon, pakikinggan po natin ang pahayag ni Secretary Larry Gadon, no?
kaugnay po niyang mga akusasyon nitong si Sara Duterte. Yan. At hanapin ko lamang muna, ang hirap eh. Kung pagka cellphone ang gamit, medyo mahirap kasi hindi ka makapag multiple tab dito sa cellphone, unlike sa syempre sa computer pipindutin ko lang dito. Eto na po, pakinggan po natin si Secretary Larry Gadon. Nais kong magbigay ng reaksyon doon sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na bangag daw itong administrasyon na ito. Maliwanag na ikaw ang bangag at ikaw ang dahil hindi mo nakikita. Sangayon ba kayo sa sinasabi ni Secretary Larry Gadon na bangag itong si Babalina? Ako sumasang-ayon. No? Bangag sa botox. Bangag sa botox itong si Senator Amy Marcos. Almost 70 years old na. Unat na unat pa rin yung muka. Anyway, okay lang naman yan. Kaya niya naman magbayad para doon. Saka para rin naman sa kanyang physical na anyo yan. Pero hindi may kakailan na bangag siya sa botox. Botox ba yung tawag doon? Ha? Yung nasubukan ko yun mga tol. Ang sakit. Kasi one time, makapagkwento lang ako, kasama ko family ko. Alam mo naman tong mga mag-iina ko eh. Yun. Pamasa-masahe kami doon hanggang sa na sales talk. Wala stick, pinagtutusok ako ng karayom dito. Mahal ng binayad ko, wala namang kwenta. Oh, kaya sabi ko, bakit pa ako magpapaayos ng mukha? Tama na tong itsura ko. Anyway, balik po tayo dito po sa mga banat ni Secretary Larry Gadon. Yung mga tamang ginagawa ng administrasyon. Dahil puro ka galit, dahil na kasi malaki ang mga candy na nawala sa iyo sa customs nung pinagtatanggal ni BBM yung iyong mga opisyalis doon. At yung nung inalis ni BBM, yung Pogo, maraming mga lollipop na bigay ng mga Chinese at nawala sa iyo, kaya ganyan ka. No? Hindi mo nakikita. Ano kaya ang sinasabing lollipop ni Secretary Larry Gadon? Kasi ang chismis na nakikita ko dyan at nababasa ko, meron daw pong isang senador na tumatanggap mula po sa Pogo. Hindi naman pinangalanan kung sino. Pero may mga binabanggit si Pebbles Talaquera na di umano isang senadora. Ang tanong, sino kaya yon? No? Anyway, tuloy tayo rito. Yung mga investments na pumapasok. Kasi hindi ka nagbabasa ng mga reports, no? Sample na lang, yung Salcedo report na sasabi na 15% ngayon nag-positive ang ating mga investments. Noong bago maging presidente si BBM ay negative 15 yan. So 30% ang naihabol na ni Pangulong Bongbong Marcos insofar as investments are concerned. No? Andyan yung Hyundai, andyan yung Samsung, andyan yung Mitsubishi, at kung ano-ano pa. At kung malilikha na yung mga factories doon sa AI Hub, sa Clark, ay napakarami ring mga locators ang mapupunta dyan at yan ay maglilikha ng daan-daang libong mga trabaho. No? Hindi mo na nakikita. Hindi mo rin nakikita na ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumaas ng 96.2% ang employment rate, which is the highest in 20 years. Nagkaroon man ito ng pagbaba ng 95% itong last quarter of 2021 ay dahil yan doon sa sigalot na nilikha ng flood control scams na si Pangulong Bongbong Marcos mismo rin ang nagbunyag upang ito ay matigil. Siya rin ang nagpapaimbestiga. Kaya itong mga rally-rally na yan, naku, halatang-halata na gusto lang nilang iligtas yung mga magnanakaw. Is in order situation ay napakaganda. At ang naggugulo lang ay yung mga rally-rally na yan na wala namang katuturan na ang tanging layunin lamang ay malibre o mapawalang sala itong mga magnanakaw at mga nagkasala sa batas. Kaya, mga nakaini, ikaw ang bangag, sobrang bangag ka. Naku, kung nabubuhay lang si Rene Kinek, naku, baka magkwento yun sa atin na kung ano-ano mga kalukuhan mo noong Mga tol, mga loyalista, sino yung binabanggit ni Secretary Larry Gadon na Rene Kene? No? Sino yon? Mukhang merong alam si Secretary Gadon na ayaw sabihin pa sa publiko. No? Kasi sinasabi niya, si Amy Marcos daw talaga ang tunay na bangag. May binanggit siyang pangalan, Rene Kene. Sino kaya yun? No? Makikichismis naman ako sa inyo. May basura dir. Andali, tuloy muna natin ito. Diyan sa Pasay, no? Oo. Sayang lang, namatay na si Rene Kinek. Pero ang daming naikwento sa akin noon bago siya mamatay, no? Kilala mo si Rene Kinek, di ba? O, yung may-ari ng motel dyan sa Pasay. Ito talaga si VP Sara Duterte na ito ay saksakan. Isipin mo, sabihin ba naman niya na yun daw nangyari sa Tacloban, doon sa pamamaril ng mga bata, ay nagkulang daw sa intelligence ang ating pamahalaan. Ano? Intelligence? Ang intelligence, ginagamit yan doon sa mga enemies of the state, no?
doon sa mga rebelde, hindi doon sa mga bata. No? Alam nga naman na lahat ng mamamayan, babantayan mo isa-isa yan kung anong gagawin. Ha? Hindi mo ba naisip yun? Ha? Isipin mo, 115 million Filipinos, babantayan mo, maiuwi. Ang KJ naman itong DWAR Abante Radyo, pinuputol, no? Punta tayo doon sa hindi napuputol. Masarap pakinggan yung mga banat na bobo, gago. Mga ganong-ganon yan si Secretary Larry Gadon no? Pakinggan natin yon. Mas maganda yung hindi napuputol. Hanapin ko lamang muna ulit mga tol, yung shared post, yung original video niya na hindi po re-uploaded ng Abante. Saan ba banda yon? Pasensya na sa mga nanonood po sa atin, hindi maganda yung audio natin. Ganun po kasi talaga ngayon. Sony lang yung gamit ko ng speaker. Ito, Sony lang. Pero pangit ang tunog Pangit ang tunog. Di ko alam bakit. Pagka ginagamit ko sa computer, pumapangit po siya. Inahanap ko lang mga tol, yung ito. Para dire-diretso tayo. Yung hindi na-mute. Nais kong magbigay ng reaksyon doon sa sinasabi Ulitin natin. ni Senator Amy Marcos na bangag daw itong administrasyon na ito. Maliwanag na ikaw ang bangag at ikaw ang baliw at tanga. Dahil hindi mo nakikita yung mga tamang ginagawa. Sarap pakinggan nun no? Sarap pakinggan kasi totoo na tanga talaga itong si Amy Marcos Biruin mo, alam niya nang mali ang ginagawa ng mga kasama niya, pilit pa rin pinagtatanggol. Tapos yung tama ang ginagawa ng kapatid niya, pilit niyang sinisiraan. Tanga yun. Tanga talaga, tanga. Ng administrasyon. Dahil puro ka galit. Dahil na kasi malaki ang mga candy na nawala sa iyo sa customs nung pinagtatanggal ni BBM yung iyong mga opisyalis doon. At yung nung inalis ni BBM, yung Pogo, maraming mga lollipop na bigay ng mga Chinese at nawala sa iyo. Kaya ganyan ka. No? Hindi mo nakikita yung mga investments na pumapasok kasi hindi ka nagbabasa ng mga reports, no? Sample na lang, yung Salceda report nagsasabi na 15% ngayon nag-positive ang ating mga investments. Noong bago maging presidente si BBM ay negative 15 yan. So 30% ang naihabol na ni Pangulong Bongbong Marcos insofar as investments are concerned, no? At singit lang natin ito mga tol, no? Maganda yung balita na ito pero syempre hindi ito ma-appreciate ng mga galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo, sa pamumuno ni PBBM, ito po yung standing natin ngayon sa World Bank. Basahin ko lamang po at hanapin ko. Naalala ko lang para ma-share po natin. Saan ba banda yun? No? Ito, Philippine hits upper middle income status. World Bank. Breaking. The Philippines is now classified as an upper middle income country by the World Bank. DepDev Secretary Arsenio Balisacan said, "We welcome this recognition of our progress and we commit to deepen reforms to sustain our economic development." Alam niyo, kahit anong kritisismo ang gawin nila kay Pangulong Bongbong Marcos, isa po itong patunay na sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan po ng Pilipinas dahil na rin po sa galawan ng mundo, no? Maraming mga pagsubok sa labas ng bansa, giyera at iba pa. Tapos dito sa atin, politika. Patuloy pong ginagawa ng gobyernong ito ang lahat para po mapabuti ang ekonomiya po natin. At isa po itong indicators na kahit maraming mga pagsubok, gumaganda. Kasi kinilala po tayo ng World Bank, no, bilang upper middle income status na meron tayo. Anyway, balik po tayo dito po sa pinapakinggan natin sinasabi. Yung Hyundai, andyan yung Samsung, andyan yung Mitsubishi, at kung ano-ano pa. At kung malilikha na yung mga factories doon sa AI Hub sa Clark, ay napakarami ring mga locators ang mapupunta dyan at yan ay maglilikha ng daan-daan libong mga trabaho. Hindi mo yan nakikita. Hindi mo rin nakikita na ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumaas ng 96.2% ang employment rate, which is the highest in 20 years. Nagkaroon man ito ng pagbaba ng 95% itong last quarter of 2021 ay dahil yan
doon sa sigalot na nilikha ng flood control scams na si Pangulong Bongbong Marcos mismo rin ang nagbunyag upang ito ay matigil. Siya rin ang nagpapaimbestiga. Kaya itong mga rally-rally na yan, naku, halatang halata na gusto lang nilang iligtas yung mga magnanakaw. At sa party ng Sumasang-ayon ba kayo sa sinabi na yon ni Secretary Larry Gadon? Mga tol, comment po kayo ng 1 kung kayo po'y sumasang-ayon. Ayon kay Secretary Larry Gadon, yung mga rally-rally na yan, gusto lang nilang iligtas ang mga magnanakaw. Comment 1 kung kayo po'y sumasang-ayon. Otherwise, mag-comment po kayo ng 2. ng mahihirap. Napakaganda ng programa ni Pangulong Bongbong Marcos sa agrikultura. Napakarami na ng pinagawa ng mga solar pumps para sa patubig. At mayroon ng mga dams na tapos para din sa malawakang patubig para sa mga sakahan. At insofar as social protection is concerned, napakarami na 1.7 million na ang napag-graduate sa sa 4Ps kasi gumanda na yung buhay nila, nagkatrabaho na sila. At Alam ninyo mga tol, kung nakatutok lang ang programa natin sa mga programs ni PBBM, napakarami. No, kaso lang, syempre, alam nyo naman yung niche ko dito. More on current events tayo at yung mga pag-atake kay PBBM, yun po yung ina-address natin kasama yung mga kritiko ng administrasyong ito. No, pero kung gusto niyo pong malaman ang mga programa ng ating gobyerno, pumunta po kayo sa mga vloggers like Salamat PBBM, yung grupo ni na Kakopi, Yayam Dison, Palerista, yan, dinideliver po nila doon every now and then yung mga magagandang programa ng ating gobyerno at syempre pinagtatanggol din nila si Pangulong Bongbong Marcos sa YouTube channel. Meron pong mga channels dyan na dedicated talaga sa programs ng ating Pangulo like yung Hello United Philippines po yata yun, ano? Halos lahat ng mapapanood nyo po doon mga programa ng ating gobyerno. Sa Facebook pages, marami. Si Libawake Teyatan, lagi niyang ipinopost yung mga achievement ng gobyerno po natin sa pamamahala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In defense pa nga sa mga critics, may post itong si Teyatan na i-share ko po sa inyo at basahin ko po Dito po sa mga akusasyon nitong si Amy Marcos, katulad po nito, saan ba banda yun? Sandali lamang, at tinahanap ko, naisip ko lamang po ito na-share sa inyo. 418,204,839.93 pesos in unpaid agri-debts for almost 10,000 farmers in Bicol Region. Officially wiped out. Kaya sinungaling itong si Amy Marcos mga tol. Kasi ito po yung katotohanan at katunayan na hindi po pinababayaan ng ating Pangulo, partikular ang sektor po ng agrikultura. The certificate of condonation with release of mortgage were distributed yesterday, June 30, 2026 at the Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City, Albay. Ano po yung mga nangyari or highlights? The titles and certificates cover a total of 15,533.92 hectares of agricultural land. A total of 9,920 agrarian reform beneficiaries from all 6 Bicol provinces, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, receive assistance. The distribution included 11,247 land titles and co-chromes, yung certificate of condonation kaninang binanggit po natin. Ika-4, DAR also turned over 3 new farm to market roads in Polanggi, Libon, and Owas, Albay to help local farmers transport their produce. Ika-5, this initiative is part of Republic Act 11-953 or the New Agrarian Emancipation Act designed to free farmers from long-standing land debts. Lahat po yan dahil po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya napakasinungaling po talaga nitong si Amy Marcos para palabasin niya na wala pong ginagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila at ang iba sa kanila ay nakapag-aral na. Marami pa. Sa healthcare, napakaganda ng healthcare natin. More than times 10 pa nga yung ibang mga benepisyo na kahit hindi tinataas ang premium ng PhilHealth. At meron na tayo sa DOH operated hospitals ngayon na zero
cash out or zero billing na tinatawag na libre basta ikaw ay ma-confine sa mga DOH-owned and operated hospitals at doon sa mga service wards nila. Napakarami pa. At ang ating mga peace and order situation ay napakaganda. At ang naggugulo lang ay yung mga rally-rally na yan na wala namang katuturan na ang tanging layunin lamang ay malibre o mapawalang sala itong mga magnanakaw at mga nagkasala sa batas. Kaya, mga anak ay ikaw ang bangag, sobrang bangag ka. Naku, kung nabubuhay lang si Rene Kinek, naku, baka magkwento yun sa atin na kung ano-ano mga kalukuhan mo noong araw dyan sa Pasay, no? No. Sayang lang, namatay na si Rene Kinek. Pero ang daming naikwento sa akin noon Naku. bago siya mamatay, no? Ano-ano kaya yung mga kinuwento na yon ni Rene Kine kay Secretary Larry Gadon na mga kalokohan di umano nitong si Amy Marcos. Yan napakinggan na po natin yan, yung mga sinabi po ni Secretary Larry Gadon. Pero hindi pa po natapos kasi yung pagbanat nitong si Amy Marcos sa gobyerno at sa ating Pangulo noong unang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo. Kagabi, muli po siyang bumanat. Yan nga po, nakikita ninyo dyan po sa screen natin pero hinahanap ko pa dito sa cellphone ko para mapakinggan po ninyo at mabuisit na naman kayo. Idadamay ko kayo sa pagkakabuisit ko kapag pinapakinggan ko itong si Amy Marcos. Hindi naman po natin pwedeng hindi pakinggan kasi hindi natin maa-address yung mga kasinungalingan. Ito po, pakinggan po ninyo. Perwisyo kasi talaga. Ito pong mga pinagagagawa nitong si Amy Marcos sa kanyang kapatid. Puro kasinungalingan ang mga pinagsasasabi pero bakit hindi ko makita dito, no? Sandali lamang mga tol, At hinahanap ko pa yung walang kwentang talumpati nitong si Amy Marcos, no? Na hindi ko na makita ngayon. Bakit hindi ko makita, no? Sandali lamang. At hindi ko talaga makita. I-share ko na lang mismo dito sa Facebook ko para ma-play natin, Yan. Okay? Ito pala yun. Sige. Pakinggan natin. Sa Pangulo, Bangag na bangag. Totohanan. Pakialam ng hila. Ngunit ako ay Bangag na bangag ang datingan, wala raw pakialam. Para saan ba ang pagbiyahe ni Pangulong Bongbong Marcos? Alam niyo kung kayo po'y nanood ng kanyang departure statement kahapon, ito na naman ako, aalis ba ako dito? No? Pero kailangan nating umalis para maipakinig ko po sa inyo yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, bakit ba pupunta sa Canada si PBBM? Hindi po para maglakwatsa. Hindi po gawain yun ni PBBM, gawain lang yun ng mga katulad ni Sara Duterte na puro lakwatsa ang alam tapos mag-criticize sa gobyerno. Pakinggan po ninyo ito. Yan, si Pangulong Bongbong Marcos. The Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Luis Araneta Marcos. Thank you very much, ES Ralph, for your introduction. Please, the members of the cabinet, Pasay Lone District Representative Antonino Calixto. Where is he? Oh, there. Okay. Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. Long time no see. We were together at the Air Force commemoration. AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Pass forward and, natin mga tol. Araneta Marcos for an official Yan, visit upon the invitation of Prime Minister Mark Carney. Ito ang dahilan kung bakit nandiyan si Pangulo sa Canada. No, hindi totoo yung sinasabi nitong si Amy Marcos, palibasa bangag siya. Siya ang tunay na bangag, hindi si PBBM. Of Canada, the very first visit undertaken by a Philippine president in a decade. Established in 1949, our ties with Canada have now spanned 77 years and continues to grow from strength to strength.
We have deepened engagement across a broad range of priority areas, including economic cooperation, defense and security, agriculture, and people-to-people ties. At the onset of my administration, we intensified our campaign for diversification of partnerships, strengthening existing ones and building new strategic ones. With Canada, we have seen an unprecedented momentum in the deepening of bilateral relations. It may not be known to many, but Canada has been consistent and steadfast in its statements of support for the Philippines' assertion of its sovereignty and sovereign rights, Diba? especially in the midst of the ongoing Hindi ba mahalaga na suklian naman natin ang kabutihan sa pamamagitan ng pagtanggap yung paunlak na imbitasyon o yung imbitasyon na binigay ng Canada? Ang Canada ang isa sa tumutulong sa atin para itaguyod ang soberanya ng bansa. Palibasa itong si Amy Marcos, isa ito sa mga tsinador, kaya walang pakialam sa soberanya po natin eh. issues we are facing now in the West Philippine Sea. Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. It is thus imperative that we further strengthen this connection with our long-standing friend and partner as we navigate the shared challenges that we face as Pacific nations. We have launched the negotiations for Philippines-Canada Free Trade Agreement alongside our negotiations for the ASEAN-Canada Free Trade Agreement. And the free trade agreement between the Philippines and Canada is very much in the works right now. Our mangoes have very recently entered the market of Canada. In 2024, we signed a Memorandum of Understanding on Defense Cooperation, followed by the Status of Visiting Forces Agreement in 2025. Early this year, we held our inaugural Maritime Dialogue. Our people-to-people ties were further strengthened by the launch of a non-stop Air Canada route between Vancouver and Manila last year. This development complements Philippine Airlines flight connecting Manila with Toronto and Vancouver, as well as more than 200 agreements between the educational institutions and government agencies of our two countries. My visit will build on this very positive trajectory as we pursue new collaborations in niche areas, such as in mining, critical minerals, and renewable energy. We are also undertaking Mining, critical minerals, renewable energy. Anong pinagsasasabi mo, Amy Marcos? Bangag ka talaga eh. Ha? Kung sino ang bangag dito, yung ng mga nagsasalita. Ay sorry, nagsalita pala ako ng bangag. Pero ganun yun. Ha? Bangag si Senator Amy Marcos. Nadadamay tuloy ako. Mamaya, yung mga tatanga-tangang DDS, sabi na, inamin mong bangag. O sige na, bangag si Amy Marcos. Ako naman, pagka sinabihan tayo ng bangag, malinaw na hindi po totoo yan. Kasi meron ako mismong ebidensya no? Na si Top 1 ay malinis sa illegal na droga. O, nakikita nyo ito, mga tatanga-tangang DDS, baka wala kayo nito. Yan po, yan ay Tri-Face ID again. Yan ay egob.ph, no? Ito po, yan dahil yan kay Pangulong Bongbong Marcos, naging digital tayo. O, puntahan mo yung NGA, tapos pupuntahan ko yung PNP. O, puntahan natin yung PNP, ha? O, PNP. O, search natin. O, yan, nakikita nyo po, ha? PNP. O, tapos, ikiklik ko yan, makikita nyo po dyan yung 4. Pupuntahan ko yung Firearms and Explosive Division. O, yan. O, makikita nyo, yung long hair pa ako, yan, Randy Sosito na Bayra. O, tapos, makikita nyo dyan sa resulta. O, ito, drug test. Nakikita nyo? Drug test. Status passed. Waiting pa ako sa neuro Bibili kasi ako ng baril, mga tol. Magko-collection din ako ng baril. Ha? Sino ngayon ang bangag? Mga tatanga-tangang DDS. No? Hindi nga ako naninigarilyo. Gagamit pa ako ng
illegal na droga. Mga tanga talaga kayo. Anyway, patuloy po natin pakinggan si Pangulong Bongbong Marcos. We are also undertaking arrangements that would harness the strength of our diaspora as the anchor of our bilateral relations, such as in culture, the arts, and tourism. I will have a one-on-one meeting with Prime Minister Carney, followed by an expanded meeting with our selective delegations to specifically pursue these collaborations as both sides look to elevate Philippine-Canada relations. I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action, which I will ask the Secretary of Foreign Affairs to craft with her counterpart. Di ba mga This tol? plan of action Ang linaw nung layunin ni Pangulong Bongbong Marcos na mapabuti ang relasyon natin sa Canada, na siya namang katuwang natin sa pagpapalago ng mga sektor sa ating ekonomiya. Yung binanggit kanina, mining industry, minerals, saka yung renewable energy at iba pa. Ang pinakamahalaga pa nga dyan, yung soberanya po natin, na talagang hindi po tayo iniiwan o pinababayaan sa kasalukuyan ng Canada. Kaya yung mga pinagsasasabi dito nitong si Senator Amy Marcos na mga kabangagan, talagang wala pong katotohanan ay yan. naniniwala na ang mapayapang protesta ay nakangkit sa puso ng bawat isa sa Eh. atin. Mapayapa ba talaga? May nadaan nga lang na naghahanap buhay kahapon. No, rider. Anong sinabi nung isa sa mga nasa rally? Sabi nung rider kasi, ano ba ang ipinaglalaban? No? Parang ganon. Tao din naman ako. No? Bigla ba namang sabihin, tao ka. Gusto mo bang mamatay? Ganun ba yung mapayapa? Tapos nanakit pa kayo ng kapulisan? Ng teteng talaga na yan. Anyway mga tol, paki-comment nyo na lamang po ang inyong saloobin tungkol po sa issue na ito. Ano pong masasabi ninyo dito kay Babalina? At karapat dapat ba ang mga sinasabi ni Secretary Larry Gadon para sa kanya? I-comment nyo po ang inyong opinion. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.